we needed to have a win to kind of rekindle our confidence, I think. And so we're happy to be moving on. We know the road is going to be tough. We know that we picked a tougher road to go, but we're ready to accept that challenge. Spins, gets it up. Ka-Express, sa wakas, nakuha na ng Gilas Pilipinas ang kanilang unang panalo sa FIBA Asia Cup 2025 matapos talunin ang Iraq 66-57 sa Jeddah, Saudi Arabia. Mintis, nakuha ulit ni Junmar Fajardo. At ayon kay Coach Tim Cone, handa na ang kanyang kupunan sa mas mabigat na hamon na naghihintay. We pick a tougher road to go, but we're ready to accept the challenge. Ani pa ni Coach Tim matapos makuha ang third spot sa Group D sa kartada 1-2. Kahit hindi sila nakapasok sa top 2 ng grupo, malinaw pa rin ang target, makarating sa dulo at makuha ang gintong medalya. Both looking to advance, so there was a lot of desperation in that basketball game. I thought both teams came out and played tremendously hard. Ang panalong ito ay nagbigay sa Gilas ng slot sa qualification game para sa quarterfinals laban sa second place team sa Group C na posibleng Saudi Arabia o Jordan. At kapag mananaig sa laban na yon, haharap sila sa top team ng Group A, malamang ay ang powerhouse Australia. We came out and rode the hot hand of Dwight over here. Para kay Coach Tim, hindi hadlang ang pagiging third place sa grupo. Alam niyang kailangan niyang magdaan sa mas mahirap na ruta. Pero nakikita niya ang kumpiyansa at karakter ng kanyang team, lalo na sa ipinakitang depensa at composure kontra Iraq. Marami kaming dinaanang struggle sa unang dalawang laro, dagdag pa ni Coach Tim. Pero ngayong nahanap na namin ang ritmo, ready na kami kahit sinong makakaharap. Matapos makamtan ang matagal ng hinihintay na panalo kontra Iraq, na nagpatunay sa resiliency ng Gilas Pilipinas, sinabi ni Coach Tim, "We know the road is going to be tough. We know we pick a tougher road to go, but we're ready to accept the challenge." Sa simpleng pahayag na yon, nakikita ang malalim na kahulugan ng mindset na kanyang pinupukaw sa kanyang kupunan. Una, tinatanggap niya na hindi naging madali ang daan patungo sa quarterfinals bilang ikatlong pwesto sa Group D. Kailangang mag-qualify muna sa play-in match laban sa second placer ng Group C para makapasok sa last 8. Hindi sila nakakuha ng bye na ibinibigay sa mga top teams na direktang makapasok sa quarterfinals. Sa halip, pinili nilang maglakbay sa mas mahigpit na ruta, isang plano na puno ng panganib, pero pinanindigan ni Coach Tim at ng buong kupunan bilang bahagi ng kanilang kampanya. Hindi lang ito basta acceptance, ito ay deliberate choice, nakakaiba sa simple na playoff strategy. Ipinapakita ni Coach Tim na hindi nila tinapos ang ambisyon, sa halip, inangkin nila ito. Sa ilalim ng pressure, ipinakita ng Gilas ang taglay na puso para lumaban sa mga pinakamatitigas na laban. Ayon pa sa kanya, ang pagkakaroon ng panalo sa ganitong punto ng Asia Cup ay big for us dahil kailangan na nilang makabawi para mabawi rin ang kumpiyansa ng kupunan. Ang mensaheng ito ni Coach Tim ay nagpapaalala na kahit nasa mahirap na posisyon, third place lamang sa grupo, hindi ito hadlang sa kanilang ambisyon para sa gintong medalya. Halimbawa, nagpakita na ang Barcelona noong 2006 to 2007 Champions League kung paano ang third place sa group stage ay maaring maging kampiyon sa dulo. At ganoon din ang tunong ipinakita ni Coach Tim, handa silang mag-adjust, mag-execute at lalaban kahit na sa tough road. Kung panatilihin ng kupunan ang composure at disiplina na pinakita kontra Iraq, legit pa rin posibleng makamit ng Gilas ang kanilang ultimate goal sa Asia Cup, kahit pa kailangang dumaan sa mahigpit na playoff route. Sa pagtatapos sa group stage, malinaw na mabigat ang dinaanan ng Gilas Pilipinas. Isang panalo lang ang nakuha nila, iyon ay laban sa Iraq, habang parehong talo ang resulta kontra New Zealand at Chinese Taipei. At dahil dito, hindi nakalusot ang Gilas sa direktang slot papuntang quarterfinals. Sa halip, mapipilitan silang dumaan sa mas masikip at mas delikadong landas ng qualification to quarterfinals kung saan kahit isang pagkakamali lang ay agad magtatapos sa kanilang kampanya. So ibig sabihin, wala nang room for error mula sa puntong ito at bawat laro ay parang do or die. Kung babalikan ang sinabi ni Coach Tim sa kanyang interview,
Mas lumilinaw ang realidad ng laban. Aminado siyang masakit at mabigat para sa koponan ang mga pagkatalo, lalo na't nakita natin na may mga stretches kung saan competitive naman ang Gilas. Pero biglang bumibitaw sa depensa at nagkakaroon ng scoring drought. Para kay Coach Tim, mahalaga na manatiling buo ang kumpiyansa ng mga manlalaro at huwag hayaang kainin sila ng pressure ng tournament. Binanggit din niya na kahit papaano, nananatili ang tsansa basta't matuto sila mula sa mga pagkakamali sa unang bahagi ng competition. Ngayon, mas mabigat na ang sitwasyon. Ang mga susunod na makakaharap ng Gilas ay posibleng mas mataas ang seeding mula sa ibang grupo. So ibig sabihin ay mas mataas din ang kalidad ng kalaban. Ang momentum na galing sa panalo kontra Iraq ay magandang panimula, pero kailangan nila ng mas matatag na disiplina at execution para mabuhay sa knockout rounds. Hindi na sapat ang talento o individual plays. Kailangan ng perfect execution sa game plan at matibay na depensa mula umpisa hanggang dulo. Sa mata ng mga fans, parang roller coaster ang kampanya. Mula sa pangarap na matap ang grupo, ngayon ay nakasalalay na sa isang mainit at walang kapantay na laban ang kapalaran ng bansa sa FIBA Asia Cup. Sa kabila ng mabigat na sitwasyon ng Gilas, matapos ang group stage, isang panalo lang laban sa Iraq at 2 talo kontra New Zealand at Chinese Taipei, may natitira pa ring buhay ang kampanya ng ating pambansang kupunan. Ang susunod na laban ay kontra sa host nation na Saudi Arabia, isang matchup na puno ng tensyon at pressure. Hindi lang dahil sa husay ng kalaban, kundi dahil sa crowd advantage na tiyak nilang gagamitin sa bawat possession. Pero dito rin pumapasok ang posibilidad ng isang makasaysayang miracle run para sa Gilas. Sa knockout stage, lahat ng laro ay do or die. Isang panalo lang ang kailangan para manatiling buhay. At sa ganitong format, kahit sino ay pwedeng magulat. Mahalaga ang laban kontra Saudi Arabia dahil ito ang unang hakbang na magpaakyat mula sa ilalim. Ang panalo dito ay hindi lang ticket papunta sa susunod na round, ito rin ay magiging moral boost para sa buong kupunan. Ang Gilas sa ilalim ni Coach Tim ay kilala sa mabilis na adjustments at matinding depensa kapag kinakailangan. Kahit kulang sa chemistry at maikse ang preparation time, may kakayahan ang sistemang dala ni Coach Tim na gulatin ang kahit pinakamalakas na kalaban sa big games. Kapag na-neutralize nila ang transition offense ng Saudi Arabia at nagawa nilang kontrolin ang tempo, mas magiging manageable ang laban kahit pa sa harap ng hostile crowd. Isa pang dahilan kung bakit posibleng maghimala ay ang posibilidad na mag-step up ang mga batang core players ng Gilas. Sa mga ganitong sitwasyon, may tendency na lumabas ang pinakamatinding performance ng mga manlalaro, yung tipong walang inurungan dahil wala ng bukas. Kung mabubuhay ang shooting ng team, lalo na sa tres, at masustina ang defensive rebounding, mabibigyan nila ng malaking problema ang Saudi Arabia na umaasa sa kanilang front-court dominance. At kung sakaling manalo ang Gilas laban sa host team, magbabago ang ihip ng hangin. Magiging underdog pa rin sila sa mga susunod na round, pero bawat panalo ay magdadala sa kanila sa mas malapit sa gold medal. Sa knockout format, hindi na mahalaga ang standing sa group stage. Ang mahalaga ay kung sino ang mas matatag sa oras ng pressure. Kung magagawa ng Gilas na maglaro ng walang takot at may disiplina, posible pa rin ang isang miracle run na magtatapos sa pinakamatamis na ginto sa kasaysayan ng FIBA Asia Cup para sa Pilipinas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.